Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kumakalat na balita na ang ICC daw ay nag-issue na ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito may article ang Rappler. Alam nyo naman ang Rappler, number 1 na anti-Duterte ito. Ang kanilang article, ICC arrest warrant for Duterte out? Question mark. So, sinulat ni Chai Hopilinya, March 8, na-publish kahapon. So, basahin natin ang kanilang Okay. Sabi ng Rappler, an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, informed sources told Rappler. May sources daw sila. Okay. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, Philippine time. But this could not yet be independently verified. The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Grabe talaga itong Rappler, I don't know kung matawag bang fake news ito o mind conditioning. Sa title pa lang daan, sabi nila may na-issue na bang warrant of arrest kay Duterte galing ICC. Tapos first sentence nila, yun, may na-issue ng warrant of arrest according to their sources. Kaya lang, dinagdagan din nila to be safe para hindi sila kasuhan na walang statement, walang official statement ang Rappler. And sabi pa nila, the ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Posible na hindi mag-i-issue ang Rappler ng warrant of arrest. Ano ba yan? Nililito nila ang publiko. Grabe. This is the usual style of Rappler. Kaya iblinag ko ito para tayong mga naniniwala sa mga Duterte, hindi tayo mabahala. Gusto nilang palabasin na yan na. Masama si Duterte at may warrant of arrest na. So, parte ito sa demolition job against sa mga Duterte. Ano ba? Ayan, 2 weeks ago, 2 weeks ago, there had been word that a warrant was forthcoming and that the Philippine National Police had to put in place an arrest plan. The information had apparently been leaked to the Duterte camp, whether deliberately or not is unclear. Okay, i-summarize ko na lang So, 2 weeks ago, yan na, na-leak na. So, dahil nalaman ng mga Duterte na may arrest warrant, ikinunik na ng Rappler yung pangyayari na nagbiyahe si Pangulong Duterte sa Hong Kong. Pinapalabas nila na baka tumakas na. So, aside from Rappler, meron pang isang page dito sa social media, yung Pilipinas Today. Isang page na pro Martin Romualdez, pro BBM ang kanilang post at palaging anti-Duterte. So, pinapalabas nila na para bang, yan na, delikado na si Duterte.
may arrest warrant na, kaya tumakas papuntang Hong Kong. Nakita ng mga tao si Duterte nandun sa Hong Kong kasama ang mga dating niyang opisyales, si former Secretary E.S. Medaldea, yung mga generals na nag-serve sa kanya, nandyan kasama lahat, pati ang si Hanilet Abansinya kasama doon. So pinapalabas nila na nandun na sa Hong Kong para tumakas sa arrest warrant sa ICC. Ganon ang narrative. Ang katotohanan, nasa Hong Kong si dating Pangulong Duterte para mag-attend sa rally ng PDP para kausapin ang mga OFWs doon. Marami nang nag-acknowledge, nabasa kong comments na mga OFW sa Hong Kong, hinihintay nila, excited sila na makadaupang palad makita si PRRD sa Hong Kong. Kasi it's a campaign rally. Pati ata, I'm not sure pati ata si BP Sara, parang naglabas ng statement na nandun din siya sa Hong Kong, kaya lang hindi para tumakas, kundi para makadaupang palad ang mga libu-libong OFWs doon na sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan. Okay? So, yung arrest warrant from ICC, kung ang sources lang natin ay sa Rappler, wag na tayong maniwala. Maliban na lang kung kalat na sa lahat ng mainstream media at may official statement ang ICC, yun ang dapat nating paniwalaan. Huwag lang dito sa Rappler, Pilipinas Today, or even mainstream media. Kaya, kalmanti lang po tayo, parte ito sa paninira nila sa Duterte kasi nalalapit ng eleksyon, okay? Straight PDP laban bets tayo para siguraduhin nating maraming senador na tutulong kay PP Sara sakaling matuloy ang impeachment trial. Okay? So, salamat sa inyong panonood sa ating mga videos at nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang ating income sa channel na ito, namimigay tayo ng pako at yero sa Tribong Talandig para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang kawawa o sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong tulong. Ug mo na pud ni ang ikatulong nga balay dinhi sa Masimag. Ayo! Mayo nga po ng call. Dayon ko sa inyong balay angkol ha. O karon, mo na ni ang balay ni angkol nga bulsot na gyud o kabuk na gyud ang yero. Pila na ni angkol katuig ang imong balay nga yero? Pila na ni katuig? Napulo na magatuig ka. Napulo pa katuig. O gabok na gyud ang imong yero. Og makita na gyud ang nagatulo iyang balay, ang iyang atop gabok na gyud. So gisalod ra gyud ilang angkol sa kaldero ang tulo. Angkol, ito malagi ang tubig nga kuan tungod sa inyong atop. Busa nga itom na nga. Oh. Buslot na gyud. Buslot na tawa no. Na ato wa tay ni maturiyaw. Buslot na gyud ang balay ni angkol. Ug mo na gyud na ang iyang itsura sa iyang atop. Karon angkol nga kita naman gid ang imong balay nga bulsot na, magready na ka og kahoy. Kay naa na mi stock lansang pako plinset nga ihatag sa inyo ha. Oo, kay kanang nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na gyud og gaulanan na.
Sige, Uncle. Salamat. Hindi, kini,